Hallelujah, praise the Lord. At binabati ko po ang aking mga kapatiran sa Duro Faith Lamesa, maging kay Ma'am Che at kay Pastora Christy. Salamat sa ating Panginoon sa tagpong ito. Tayo po'y mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. Una sa lahat, tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos sa aming Ama, Panginoong Yesus, Banal na Espiritu. Maraming salamat po sa tagpong ito. Narito po kami, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo palagi sa aming buhay, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi niyo po kami pinababayaan. Panginoon, narito po kami nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Lihiman, hayag, sinadya o hindi mga kasalanan, patawarin niyo po kami. Inisip namin laban sa aming kapwa. Kung nasaktan man namin ang inyong kalooban, Panginoon, narito po kami humihingi ng tawad sa inyo. Balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Yesus, upang walang magawa ang kaaway sa aming buhay, lalong higit sa tagpong ito, Panginoon. Panginoon, narito po ako humihingi ng karunungan, kaalaman, sa paghahayag ng iyong mga banal na salita dahil hindi po ako magtatagumpay kapag walang pagsama mo, Banal na Espiritu. Kayo po ang manguna sa aking buhay. Tulungan niyo po ako, ipaunawa niyo po sa akin ang lahat ng mga beresikulong aking babasahin upang maideliver ko ng maayos ito sa aking mga kapatiran. Kayo lamang po, Panginoon, ang mataas sa aking buhay na sa oras ako'y nagsasalita, kalooban mo nawa ang mangyari. Ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin na namin ang katagumpayan sa gawain ito. Buksan niyo po ang aming puso at isip upang tumimo ito sa aming puso. Maisa pamuhay namin, hindi lang namin basta mapag-aralan. Nawa, Lord, maging buhay kaming patotoo, totoong Kristiyanong may takot sa iyo at naglilingkod sa iyo. Tunay na malapit ka nang dumating, Panginoon, kaya nawa kalooban mo palagi ang mangyari sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng banal na Espiritu, in Jesus' name, Amen. Mga kapatid, tayo po'y mag-aral ng banal na salita natin, Panginoon. Mga kapatid, magsipagbukas po kayo sa akin sa Genesis Hallelujah. Genesis 19 verse 23 hanggang 29 po. Ginunaw ang Sodoma at Gomora. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Suar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit, lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Kinabukasan, magang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw ang Sodoma at Gomora at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi na waglit sa kanyang isipan si Abraham. Kaya iniligtas niya si Lot. Amen. Puri ng pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. At praise the Lord. At ayon po dito sa Genesis 19:23 hanggang 29 po. Ito po yung time na talagang nagalit na ang Diyos sa Sodoma at Gomora. Talaga namang ganap na ang sobrang lapastangan ng mga tao. Wala nang paggalang sa Diyos. Wala nang kinatatakutan. Maging yung mga nakaraan nga po mga talata na natalakay ng ating mga kapatiran, talagang wala na silang takot na gumawa ng kasamaan. Kaya ang ating Diyos talaga ay nagagalit. Nagagalit din kahit na siya ay Diyos, siya po ay nagagalit din sa mga taong sumusuway talaga sa kanya na napaalalahanan na nasabihan na, ngunit
patuloy pa rin ang mga ginagawang kasalanan. Kaya mga kapatid, kahabag-habag po yung mga taong na nasushare na natin ang Word of God, na nakakilala na, ngunit nabalik pa rin, pabalik-balik pa rin sa kanilang mga ginagawang mga kasalanan, dun suklam na suklam ang ating Panginoon. At alam na naman nila yung tama at mali, ginagawa pa rin nila yung mga kagustuhan nila, mga sarili nilang kalayawan, mga tawag ng laman, ang mga Diyos-Diyosan na kanilang ginagawa. Hindi lamang naman ibig sabihin na ang Diyos-Diyosan ay sumasamba ka sa mga gawa ng kamay, mga sinasamba mo at niluluhuran, kundi yung mga bagay na doon na napokus ang iyong atensyon, na nawala na yung kasabikan mo na maglingkod sa Diyos, na nawalan ka na ng interesado sa salita ng Diyos. Isa din po yan sa mga tinatawag na Diyos-Diyosan. Amen. At dito po, sabi po dito sa verse 23, mataas na ang araw ng makarating si Lot sa Suwar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Amen. So, ibig sabihin na ang ating Panginoon talaga, kapag ikaw ay may relasyon sa Kanya, hindi ka pababayaan ng Diyos sa mga pagsubok, sa mga gagawin ng Diyos na kaparusahan, ikaw ay exempted. Kung ikaw ay hindi makakasama sa galit ng Diyos, kung ang ibang tao ay gumagawa ng kasalanan at ikaw naman ay mabuti, dahil ang Diyos ay pantay, ay hindi siya nagtatangi. At alam niya ang mabuti at ang masama. Kaya kung may mga tao talagang ayaw na makinig sa nais ng Diyos na pinapaalalahanan na, dahil noon ang ating Panginoon ay nakikipag-usap talaga sa tao. Hindi siya totaling nagpapakita, pero nakikipag-usap ang Diyos sa tao. Dahil kaya po hindi nagpapakita ang Diyos, kapag once na nakita na natin ang Diyos, tayo ay mamamatay na. Dahil sa sobrang banal ng ating Panginoon, nakikipag-usap siya kay Lot, kay Abraham, at sa iba pang mga propeta, mga banal, ngunit hindi talaga nakikita ang ating Panginoon. Yung totaling kanyang muka. May mga bagay na nakita ang buhok ng ating Panginoon, ang nakatalikod lamang, pero yung mukha talaga ay hindi, dahil sobrang banal ng ating Panginoon. Amen. At balik po tayo dun sa verse 25 po, tinupok ni Yahweh ang mga lunsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Amen. Ganun katindi yung ginawa ng ating Panginoon sa Sodoma at Gomora. Talagang halos walang itinira maliban sa pamilya ni Lot. Ito po ang masaklap na pangyayari dahil sa hindi pagsunod ng mga tao sa Diyos, at naging talamak na nawa ito ay huwag mangyari sa atin. Isa po sa dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay sobrang nasuklam sa Sodoma at Gomora. Maging lalaki sa lalaki ay nagtatalik na, maging babae sa babae ay nagtatalik na. Wala nang kinatatakutan. Kung ba nagsawa na sila sa babae at lalaki sa natural na kaparaanan ng Diyos na pagmamahalan, lalaki at babae. Ngunit dito, babae sa babae at lalaki sa lalaki, at ito ay nangyayari din sa panahon natin ngayon, kahit nakakatakot talaga yung mga tao na tumatangkilik sa mga ganito. Kalimitan nga, ikinakasal pa. Amen. Sa ibang mga bansa, talagang ikinakasal. At salamat na lang sa ating Panginoon at hindi na tuloy ang batas na ganyan sa ating bansang Pilipinas. Dahil baka hindi tayo ligtas sa galit ng Diyos kapag ito ay nangyari o mangyayari. Kaya't ipanalangin palagi natin ang ating mga leader ng ating bansa upang kalooban ng Diyos ang mangyari sa mga desisyon niya. Amen. Mga kapatid, ito po yung nakakalungkot na nangyari sa tagpong ito sa buhay ni Lot, dahil ang kanyang kabiak ay, ayon po dito sa verse 26, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Amen.
Tunay na kapag yung instruction ng ating Panginoon, kapag yung ipinapagawa ng Diyos sa atin, ay susundin natin at wag nating susuwayin dahil Diyos yun eh. Ang lahat ng kanyang mga sinasabi ay magkakatotoo dahil kabilin-bilinan ng ating Panginoon na sa mga nauna ng mga talata na huwag kayong lilingon. Huwag nyo nang iisipin pa yung Sodoma at Gomora. Ibig sabihin, dumiretso na kayo sa aking sinabi sa inyo na pupuntahan. At itong si Lot, dire-diretso lamang at ang kanyang mga kasamahan, mga kamag-anak niya, kanyang pamilya. Ngunit, isa sa pamilya ni Lot, yung asawa pa niya mismo ay lumingon. Kaya't siya ay nakasama sa sumpa, nakasama sa galit ng Diyos. At eto nga, naging haliging asin. Totoo naman po talaga na kapag tayo ay sumuway sa ating Panginoon, alam na natin yung sinasabi ng Diyos na dapat na nating gawin. Totally, napakabuti nga ng ating Panginoon dito sa tagpong ito sa Sodoma at Gomora dahil palibas at maganda yung relasyon ni Lot at ni Abraham sa ating Panginoon. Nakiusap sila sa Diyos na huwag silang madamay. Kaya't ang ginawa ng ating Panginoon dahil kaya hindi po nadamay ang pamilya ni Lot, si Lot, dahil maganda nga po yung relasyon ni Lot at sa ating Panginoon na alam ni Lot yung katotohanan, sinusunod ni Lot ang kalooban ng ating Panginoon na minsan niya hindi na niya iniisip ang kanyang sarili, magawa lang niya ang nais ng ating Diyos. Yun ang nakita ng ating Diyos sa puso ni Lot, kaya iniligtas niya ang pamilya ni Lot at si Lot. At ang masaklap nga lang po, yung kanyang asawa ay sumuway. Sa simpleng pagsuway, lumingon, hindi na nakinig sa sinasabi ng Diyos, kaya nadamay din ang kanyang asawa. Kung minsan talaga sa buhay nating ito na sinasabi ng Diyos na magpatuloy ka, na andito lang ako, at huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyo. Basta ang nais lang ng Diyos na magtiwala ka sa akin. Lahat ng sinasabi ko ay sundin mo. Kahit na kung minsan tao tayo na nahihirapan na, parang imposible na para sa atin, ngunit sa Diyos walang imposible. Kaya kapag may sinasabi ang Diyos sa atin, kahit tayo sobrang makasalanan, ihingin natin ng tawad at patatawarin naman tayo ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong banal na at mahabagin. Kaya ang nais lang naman talaga ng Diyos ay sumunod tayo, at pag tayo sumunod sa Diyos, kasunod niyan ay pagpapala. Amen. Kapag hindi tayo sumusunod sa Diyos, ang kasunod niyan ay pagpapalo. Nawa sa pagpalo sa atin ng Diyos, tayo ay makabalik sa Kanya, kasi maraming mga pinapalo na talagang nagre-rebelde na at hindi na bumabalik sa Diyos. At salamat sa Diyos, may mga taong pinapalo na natututo at hinahanap pa rin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. At praise the Lord. At dito po sa verse 27, kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong libis. Nakita niyang tumataas na ang kapal ng usok na parang nagmumula sa malaking horno. Ganun po katindi ang ginawa ng Diyos, na talagang tinupok ng Diyos na wala nang tinira, tao man ito o mga halaman, mga hayop. Talagang tinupok ng Diyos na kahabag-habag ang inabot ng lugar na iyon dahil sa mga taong sumuway sa Kanya. Amen. Verse 29 po, nang gunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Amen. Tunay na napakabuti ng Diyos kay Abraham. Napakalapit ng Diyos kay Abraham. Alang-alang kay Lot,
alang kay Abraham, hindi nadamay ang pamilya ni Lot, hindi nadamay si Lot sa galit ng Diyos na tupukin, na masunog dun sa Sodoma at Gomora na kanilang kinilalagyan. Amen. Maliban sa asawa ni Lot. Ganun po katindi ang galit ng Diyos na tinupok talaga na. Ngunit mabuti ang ating Panginoon dahil inantay muna si Lot at ang kanyang pamilya na makalayo. May mga instruction nga po na sinasabi kay Lot na dun kayo sa bundok. At ito naman si Lot talagang nagrereklamo din at siguro sa sobrang pagod na rin at napakalayo ng bundok, nakiusap si Lot na baka naman doon na lang kami sa Suwar na medyo malapit dahil sabi ni Lot na baka mamatay na kami, Panginoon, baka mamatay na ako bago ko maabot yung bundok na iyon na napakalayo. Kaya nung nakiusap siya, demanding talaga to si Lot Kung mapapansin po natin yung mga naunang mga talata sa Genesis, mga tinalakay ng ating kapatiran, talagang ang daming request ni Lot. Ngunit nakakatuwa ang Lord dahil pag nakikiusap itong si Lot, inaano ng Diyos na sige anak, ganito na lamang. Katulad nga nung sinabi din ni Abraham sa ating Panginoon na kapag meron po bang gantong bilang na nananampalataya at marami sunod-sunod na mga ganun ang tanong ni Abraham, ang palagi sinasabi ng ating Panginoon, sige, alang-alang sa bilang na yan, hindi ko tutupukin ang Sodoma at Gomora. Ganun po ang isang tao po kasi kapag malapit talaga sa ating Panginoon, pwede tayong mag-request sa ating Panginoon. Pwede nating hilingin ang nais natin sa Kanya, ngunit kung ayon sa kalooban ito ng Diyos. Amen. May mga request kasi po tayo na kakaiba na hindi talaga katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Ngunit kapag ang hinihiling natin sa ating Panginoon ay sa ikabubuti naman natin at talagang hindi kaya ng ating physical na katawan na kakayahan bilang isang tao, ang Diyos ay tumutugon. Ang nakakatuwa po dito po sa pinaka last na verse, nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Pansin niyo po, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Abraham. So, ibig sabihin na talagang malapit si Abraham sa ating Panginoon kay Yahweh. Amen. Tayo po ba ay malapit sa ating Diyos? Dahil kung totoong malapit tayo, dumaan man tayo ng mga pagsubok, kapag tayo'y lumuhod, ang gusto ng Diyos, mga kapatid, lumuhod tayo, umiyak tayo sa ating Panginoon. Meron nga pong bersikulo sa Biblia na kapag ikay mananalangin, isarado mo yung pinto mo at saka ka makipag-usap sa akin, saka ka manalangin. Dahil ang gusto ng Diyos yung totohanan, puso sa puso ng Diyos at puso mo na magkukunik. Meron mga time na kahit ako po, patotoo po na kapag ako po ay dumaranas ng mga pagsubok, hindi pa ako nagsasalita, lumuluhod talaga ako, lumalaglag na yung luha ko. Ngunit naramdaman ko yung ating Panginoon na pagkatapos po noon, natutugon agad yung aking mga dalangin. Kaya ganun tiyak din si Abraham at si Lot. Kaya mabilis na dinidinig ng Diyos ang mga daing at pakiusap, mga dasal ng magpinsan na ito. Si Abraham at si Lot po ay magpinsan. Amen. Purihin ang pagbabasa ng banal na salita natin Panginoon at ang pag-aaral natin sa banal na salita ng ating Panginoon. Nawa ito ay tumimo sa ating puso at isip na kapag may sinasabi na ang Diyos, sumunod na tayo, huwag tayong lingon ng lingon dahil hindi tayo makakarating sa ating paroroonan. Na kapag sinabi ng Diyos na huwag ka nang lumingon, ako na ang bahala sa naiwan mo, na may gagawin ako dyan, huwag mo nang pakikialman. So, ibig sabihin na kapag nililingon pa natin yung mga dati nating mga kasalanan, ay ang nais nga ng ating Panginoon na i-wash out na yan, tanggalin na.
na kayo ang pinili ko na maligtas. Ngunit nakakalungkot talaga ang nangyari sa asawa ni Lot na naging haliging asin. Amen. At salamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, banal na Espiritu. Maraming salamat po sa mga napag-aralan namin. Nawa Lord, ito ay tumimo sa aming puso't isip na huwag po kaming matulad sa asawa ni Lot na lumingon, hindi sumunod sa iyong sinasabi, aming Panginoon. Tulungan niyo po kami sa buhay namin na ito dahil maraming mga sitwasyon na ganito ang nangyayari sa aming buhay na napatawad mo na kami, ngunit bumabalik pa rin kami sa aming mga kasalanan na nililingon pa rin namin ang aming mga nakaraang mga kasalanan at bumabalik kami dito. Kaya narito po kami, Panginoon, na humihingi ng tawad na ilagay niyo po sa aming puso't isip na ang mga salita mo, Panginoon, lamang ang makakatulong sa amin anumang sitwasyon ng aming mga pinagdadaanan. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga salita mo na nagiging gabay ng aming buhay, na nagiging maayos ang aming mga sitwasyon. Nagkakaroon kami ng kapanatagan sa oras kami nag-aaral at nakikinig ng iyong mga banal na salita. Panginoon, dinadalangin niyo po ang aking mga kapatiran sa palaging mga nakatutok dito sa daily devotion, maging sa Doropate Lamesa, Panginoon. Ano man ang mga dalangin ng aming mga puso, naniniwala kami at nananampalataya na kahit hindi pa po kami magsalita, basa mo ang laman ng aming puso na ito ay iyong tinugon na, Panginoon. Ngunit ang nais mo, Panginoon, ito ay sambitin namin kung ano man ang mga pangangailangan namin, mga dasal namin, ang nais mo ay sambitin namin ito sa iyong harapan. Nawa, Lord, sa oras sa tuwing kami mananalangin sa iyo at makikipag-usap, nawa, Lord, ng aming mga puso ay wala ng bahid ng karumihan at kasalanan, Panginoon, upang ang lahat ng mga idadalangin namin ay makarating diyan sa langit ng bayan. Ito ay binanggit mo, Panginoon, sa Marcos 11:25, Panginoon, na kapag kami mananalangin, patawarin muna namin ang mga nagkasala sa amin upang ang lahat ng mga kasalanan namin ay patawarin din ng ating Ama na nasa langit, Panginoon. Dahil sa mga kasalanan namin, nagiging hadlang ito upang marinig mo, Panginoon, ang aming mga dasal. Kaya't nawa, Lord, na tulungan niyo po kami na mawala ang mga kasalanan na ito upang ang relasyon namin sa iyo, Panginoon, ay huwag magkaroon ng harang. Dahil sa aming mga kasalanan, dito kami napapahamak at hindi namin narinig ang nais mo, Panginoon, ang tinig mo. Tunay na, Panginoon, na mabuti ka sa aming buhay, na kailanman hindi mo kami pinababayaan ni iniiwan. Ang mga totoong Kristiyano na tumatawag at nagtitiwala sa iyo ay palagi mong sinasamahan at nagtatagumpay. Salamat po sa mga pagpapalo, sa mga pagtuturo, Panginoon. Lalong higit salamat, Panginoon, sa oras na kami yung pinapalo. Ibinibigay mo sa amin, ipinaparanas mo sa amin ang kauhawa ng iyong mga salita na ikaw ay totoong Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Dinadalangin ko po ang lahat ng mga namumuno sa Door of Faith, maging sa Manila, Panginoon, sa sentro, maging sa mga pastor, lalong higit pa kay Pastora Christy, kay Pastor Alan at sa kanilang mga anak at apo. Ingatan niyo po, Lord, ang pamilyang ito na totoong naglilingkod sa iyo, Panginoon. Nandun po palagi ang kababaan loob sa kanila. Naniniwala kami at nananampalataya, Panginoon, na sila ay tutulungan mo sa lahat ng hamon ng kanilang mga buhay. Maging kay Elder Wilma, Panginoon, sa kanyang buong pamilya, naniniwala ko at nananampalataya. Ngayon pa lamang ay kumikilos ka na sa buhay niya, Panginoon. Sa lahat ng mga dasal niya, katulad ni Abraham at ni Lot, kapag nananalangin, ay iyong agad dinidinig, Panginoon. Maging sa mga worship ministry, Panginoon, sa lahat ng mga tumutugtog, mga maawi, Panginoon, sa iyo, Panginoon, maging sa mga senior citizen at mga kabataan, mga baby na lahat na may mga karamdaman, naniniwala ko at nananampalataya na ito ay iyong pinagaling na dahil ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling, Panginoon. At ang lahat ng mga sitwasyon ng buhay na dumaranas ng mga
financial na kahirapan, physical na panghihina, spiritual na panghihina. Naniniwala ko at nananampalataya na aayusin mo lahat ito, Panginoon. Marcos 11:24. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa lahat ng mga darating pa na daily devotion. Tulungan niyo po kami na makasunod at maunawaan namin palagi ang sinasabi mo, Panginoon. Maraming salamat po sa katagumpayang ito. Ito po ang aking samot dalangin at may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Palagi tayong samahan ng banal na Espiritu upang hindi tayo mapahamak.